Isa na namang makabuluhang paksa ang tatalakay ni Attorney JJ Atienza sa kanyang regular na segment na Bisig ng Batas. Nito pong mga nakaraang araw ay buong Pilipinas ang nakatutok sa epekto ng bagong batas na tinaguriang Anti-Cybercrime Law. Napakarami po naming natatanggap na mga tanong patungkol dito. Minabuti po namin na sagutin ang ilan sa mga ito. Si Jake, isang 16 anyos na high school student po ang nagtanong kung totoo daw ba na ang Anti-Cybercrime Law ay ipinagbabawal na ang pag-post ng video sa YouTube o manood man lang nito. May mga grupo daw po kasi na umiikot sa kanilang paaralan at nagko-conduct ng mga forum at sinabi sa kanila na ultimo raw pag-click ng like sa mga posts ay nagiging sanhi ng kanilang pagkakasala ng libel. At higit na nakababahala sa kanya ay wala na raw bang freedom of expression dahil dito. Alam mo Jake, napakaraming talakayan na ang umiikot dahil sa bagong batas na ito. Pero ang pinaka-importanteng dapat nating tandaan ay hindi tayo dapat mabilisang maniwala. Bagkus bilang isang matalinong kabataang kagaya mo, ay maging mapanuri tayo. Una, walang nakasaad sa Anti-Cybercrime Law na bawal nang manood sa YouTube o ano pa mang video sites, maliban na lamang kung ito ay may kinalaman sa pornography o iba pang sites na isinusulong ang mga likas na masamang gawain. Kahit naman wala pa ang Anti-Cybercrime Law ay ipinagbabawal na mga ito. Pangalawa, wala ring masamang mag-click ng like sa mga posts ng iba. Ang pag-click ng like sa status, shoutout o opinion ng ibang tao ay hindi krimen o hindi libel. Tandaan lang natin na dapat maging responsable tayo sa pag-post sa internet at siguraduhin wala tayong sinasaktang tao o sinisirang reputasyon dahil sa ating mga posts. Ang napaka-interesante na tanong mo, Jake, kung totoo bang wala na tayong freedom of expression sa ilalim ng batas na ito. Alam mo, noong mga nakaraang araw, napakaraming grupo ang nagpepetisyon sa Supreme Court upang ipawalang bisa ang ilan sa mga probisyon na nakapaloob sa bagong batas na ito. Ang isa sa dahilan sa pagdulog nila sa korte, hindi yung mismong kawalan ng freedom of expression, kundi ang tinatawag na chilling effect na epekto nito sa isip at kamalayan ng mga tao. Ang ibig sabihin nito ay kahit na maganda ang intensyon ng batas, may mga probisyon ito na nagdudulot ng takot sa mga tao upang malayang magawa ang ilan sa kanilang mga karapatan na protektado ng konstitusyon, kagaya nga ng freedom of expression. Pero Jake, tandaan natin na kailangan natin ng ganitong batas, pero ang tinututulan lamang natin o ng ibang grupo ay ang ilan sa mga probisyon at hindi ang buong batas. Nangyayari naman kasi talaga na ang mga batas na may mga probisyon na hindi naaayon sa konstitusyon ay napapawalang bisa ng Supreme Court. Pero hindi ibig sabihin nito na buong batas na ang ipapawalang bisa. Hintayin natin na magiging resulta ng mga petisyong ito at sana nga'y umayon sa konstitusyon ang magiging hatol sa mga ito. Bilang panghuling paalala, may anti-cybercrime law man o wala, panatilihin natin dapat ang pagiging responsable sa lahat ng ating inilalagay o isinusulat sa internet at maging mapanuri sa mga isinusulat natin sa internet man o hindi. Sana po ay naging makabuluhan ang aming naibahagi sa inyo ngayong hapong ito. Kami po ay laging handang sumagot sa inyong mga katanungan legal. Mag-email lamang po kayo sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.